guys, welcome back to my channel. So we're still here in Switzerland, and today it's time for us to leave Zurich kasi we will visit another place here in Switzerland called Interlaken. So yan, excited ako sa Interlaken kasi marami akong mga activities na gusto gawin doon, and then yung mga mountain landscapes doon nakikita sa may Interlaken, guys, no. So medyo maambon lang kaya hindi ko na kayo masasama, no. Maglalakad lang ulit ako sa train station. Maambon kasi kaya bibilisan ko na para makapunta tayo sa Zurich lang din naman. From Zurich, mayroong mga direct trains going to Interlaken, pero hindi siya hourly, no. Nakita ko kagabi 8 AM yung direct train from Zurich to Interlaken, pero sabi ko parang masyado siyang maaga for me. 10 AM ang sasakyan ko. So, connecting siya from Zurich to Bern and then Bern to Interlaken. Pero same pa rin naman yung travel time, 2 hours yung travel time. Kapag direct ka 2 hours, pag connecting 2 hours pa rin kasi parang 1 hour papuntang Bern tas 1 hour connecting to Interlaken. And don't worry kasi sa Bern maraming train papuntang Interlaken. Parang every 30 minutes merong train papuntang Interlaken. So hindi naman tayo mawawalan ng train doon. Wait lang guys, ito na yung mga tram. Mamimiss natin yung mga tram sa Zurich. Ayun na guys, maglalakad lang ako and I'll see you at the train station. Ayun guys, we made it to the Zurich main station. Medyo maambon, medyo nabasa ako ng slide. So, hindi ako nag-reserve in advance ng ticket sa dito nga kasi almost every hour meron namang papuntang Interlaken, no. Can I just say this? Grabe yung train station ng Switzerland. Parang feeling ko yun yung the best. So far, the best. Like, very convenient, very easy to book. I'm not sure, tignan natin kung mayroong makakapantay sa kanya sa mga iba pang European countries. But so far, I'm loving the train station ng Switzerland. Grabe. So easy, so hassle-free. You just book, dire-diretso ka lang, wala nang check-check. Mag-check na lang kapag nakasakay ka na. Ipapakita mo na lang yung ticket mo, wala nang mga reservation fee. I love it, I love it. Kaya papakita ko sa inyo guys, ito ang aking Eurail app again. So nasa Zurich tayo and then we're going to Interlaken. Today is January 6. Pwedeng depart now. Wala bang ganun? Hindi na 6. Nasa mga 10 na yata ngayon. 9 na lang, ganun. 9. Then we plan for our journey. Ayan, magre-recommend siya ng mga trips. Ayun na lang pinakamalapit, 10:02 kasi it's currently 10:36 na pala. It's a prank. So doon na tayo sa 11:02. Yan, 11:02. Seat reservation optional. Sa ko yung mga seat reservation na optional, pwede kang mag-reserve ng seat, pwede ring hindi. Pero if pupunta daw kayo during peak season like summer or during rush hours, better to reserve your seat. Pero ngayon dito sa Switzerland guys, based sa experience ko, hindi naman napupuno yung train and then marami talagang seats. So hindi na ako nag-reserve in advance. But if you're going here during peak season, I think better if you reserve. But ako yan, didiretso na lang agad ako. This is my trip, 11:02. Then papunta lang ulit ako sa my trip. Hanapin lang natin yon, January 8. January 8 and Zurich to Interlaken. Gawin mo lang siyang travel day. So tick this. Ay, meron na pala akong, sorry. Meron na pala akong na-book na isa. So ganyan yung mangyayari if magbo-book ka ng if magbo-book ka ng same hindi siya mag-aano. Ay, pura ko So kailangan ko tong i-untick. Kasi nag-reserve ako dito last time. So yan, in-untick ko lang yung una kong reservation and then i-tick natin itong bago kong reservation. Ayan na siya. Then we go to my pass. And then show ticket. Ayan na. So makikita mo naman siya, Zurich to Interlaken. Ay, I love it direct. I love it direct. 'Di ba yung sinasabi ko sa inyo, merong mga trains na hindi siya direct like Zurich to Bern first tapos Bern to Interlaken. Pero hindi rin hassle 'yun kasi every 30 minutes nga merong train. Pero direct pa lang yung sa akin. So hindi na tayo mas gusto ko 'to. Wala nang transfer. I love it. So 11:02 ang ating train. Supposed to be ang binok ko kasi kagabi yata mga 10:02 pero late ako nagising. Hindi ko alam ba't late ako nagising. Ang sarap kasi matulog. So hindi ako nakaabot sa 10:02. That's the beauty of having a Eurail, di ba? May benefit din naman yung Eurail, di ba? For example, sinamad ka gumising na maaga. Ay sige, i-reschedule. You can reschedule. Parang you have control over anong oras mo gusto sumakay.
So yan, magiging 11 na tayo yung dapat 10. But, the good thing, silver lining, direct train siya. And then nakikita na natin dito ulit. So, 11:02, ayan. 11:02, saan dyan? Ayan o, Interlaken OST via Oldenburn. So, nasa platform 31. And at least we still have 20 minutes before our departure. So, makakapag-chill pa tayo. Siguro bibili lang ako ng food. Pwede kumain sa train, no? Pwede kumain sa train, guys. May table din doon. Pero mamaya pa akong kakain kasi nga, I'm skipping breakfast, no? Sasakay tayo ng 11, dadating tayo mga 1 p.m. So, at least makakakain na tayo sa train, no? Also, bumili ako ng ref magnet pala, guys. Ang mahal ng ref magnet. Bumili ako ng isang Luzerne tsaka isang Zurich. 15 point something francs. Tapos nag-text yung Gcash sa akin kasi Gcash Visa card ginamit. 1,000 pesos. 1,000 pesos para sa dalawang ref magnet. Pero meron din naman kasi sila mga pabalot. Oh. Hindi ko na lang siya tatanggalin para may balot. Switzerland. Ito yung Zurich. Yung parang ganito. Pang abredor. 500 pesos na yan. Ito rin, simple nga lang to. 500 na rin to. Oh my gosh. We are in Switzerland. Muntik ako mawalang hininga. Naiwan ko yung camera. So nag-vlog ako kanina. Wait lang. Alam mo yung sign of relief? Oh my god. Naka-magnet kasi itong camera ko. Nag-vlog ako, diba? Tapos inano ko siya sa magnet. Tapos nagmadali ako papunta sa train ko. Buti na lang nag-vlog ako. Sabi ko, hala, okay, sasabihin ko na nandito na tayo sa train. Ay guys, yung luggage iniwan ko lang dito kasi as in tinakbo ko ng malala doon sa taas itong camera. Sabi ko, shucks, baka mawala. Buti na lang guys, nasa Switzerland tayo. Umayag ko kung nangyari to sa Paris, kung nangyari to sa Spain, I don't know what might have happened, no? Alam mo yung ganyan, parang biglang nag-stop yung heart ko. Tapos sabi ko, shit, may camera. Tapos naisip ko, oh my god, nasa taas. Tapos sabi ko, iwan ko na yung luggage ko kasi kailangan kong bilisan tumakbo. Tapos tumakbo ko. Ano ba, Marvin? Imbis na masaya na yung Switzerland, wala nang mga problema sa train. Naghahanap ka ng sarili mong problema. But thank God. Thank God. May camera pa rin tayo, guys. Okay, pupunta na tayo sa platform 31. Again, sakto guys, kakarating lang ng train, no? Interlaken. Tara, let's go. Walang seat reservation dito, no? Non-reserved seat siya. So, kung ano lang bakante na upuan, doon ka uupo. Ay, shucks, wala dito. Doon tayo sa may lagay ng luggage. Walang lagay ng luggage dito. Okay guys, we're finally here at the train. Ay, grabe. Ang aga-aga. Ang aga-aga nag-heart attack ako. But anyway, buti na lang talaga. Like, before ako makasakay ng train, naalala ko. Kasi parang sasabihin ko na guys, pasakay na tayo ng train, ganun. Tapos sabi ko, saan yung camera ko? Kasi hindi na rin pa hindi na ako nakabili ng pagkain kasi baka malit na ako sa train. So, meron naman tayong biscuits. So, ito na lang yung ila-lunch ko mamayang mga 12. It's currently 11 and 11:01. 11:02 aalis yung train. So, ito na. Ang ganda ng ilong guys. Ay, nawala. Can I just say guys na super relaxing ng train ride sa Switzerland. Aside sa sobrang convenient ng train nila, as in, parang feeling ko one of the best or maybe the best in Europe. Hindi ko sure kung may makakatalo pa dito. Ang ganda, like walang mga train delays, always on time, sobrang convenient. Yung magbubook ka lang online, ay may tunnel, magbubook ka lang online, tapos wala nang mga check, papasok ka na lang diretso dito, and then meron lang conductor na minsan mag-validate ng kung meron ka talagang ticket. Like, it's more of an honesty policy lang talaga. Ang relaxing ng mga nakikita mo, no? My gosh, ito yung pinaka best na so far pinaka gusto ko sa Switzerland. Grabe yung train, like wala siyang binigay na any stress sa akin, no? Sobrang convenient. Kasi ito yung mga makikita mo. And then yung ibang mga tao,
madalas nagtatrabaho sila dito sa train. Kahapon galing ako sa Luzerne, may nagtatrabaho sa train. Ngayon naman dito sa gilid ko may nagtatrabaho din, nagla-laptop sila. So you can work while on the train kasi super quiet, like walang mga nagsasalitang mga maiingay. I think Swiss people are really more reserved, no? They're really reserved, and most of them are really educated, no? So wala masyadong mga nagsisigawan, ganun. It's really relaxing. At may tunnel. Yung view mo is mga ganun, kapatagan, or minsan mga small villages. Ayun, may mga small villages dito. Ayan, no, mga ganun, no? Ang cute-cute lang. So yun guys, arriving na daw yung train to Bern. Bern is the capital of Switzerland, no? Actually inisip ko, sabi ko okay, bababa muna ako sa Bern tapos mag-explore ka. So ang laki kasi ng luggage ko. Although may nakita rin ako na pwede daw may mga luggage storage daw dito sa Bern, sa station ng train. So iniisip ko, sabi ko sige, bababa ako sa Bern and then i-store ko na lang yung mga luggage ko dyan. Kasi every 30 minutes meron namang train from Bern to Interlaken. So sabi ko, pero naisip ko, maybe next days na lang. Baka may mga free time ako sa ibang days. Parang gusto ko na muna dumiretso na lang muna sa Interlaken. Para alam mo yun, ano natin yung mga gamit natin. And then Interlaken muna tayo today. Pwede naman ako magpunta ng Bern, for example, if hindi ganun ka-hectic yung itinerary ko. Kasi nga, every 30 minutes merong train naman. And the travel time is mga 1 hour. So maybe next time we will explore Bern. But this is Bern, guys. Ayan. Yan yung Bern. Ayan. Baka mas kita natin doon. Bern, guys. Parang maganda rin yung city nila, no? Yung Bern yung capital, no? Pero mas sikat talaga na city yung Zurich, kung saan tayo nagstay. And then, Geneva is also sikat, tsaka Luzerne. I don't know bakit Bern yung capital, no? Pero, when I was like watching videos before, alam ko itong Bern, si Albert Einstein, dito yata siya nag-aral, tapos dito niya na-discover yung law of relativity, yung, wait lang, ang ganda. Wait lang, ang ganda naman, no? May tulay, tas may river. Wala, parang ganda rin ng Bern. Wala, cute din siya. Mamasyal ba tayo dito? Sige, sana hindi hectic yung ating itinerary sa Interlaken. Kasi 4 days naman tayo sa Interlaken. Like, pero marami din kasi akong gagawin doon eh. Bahala na. Update ko kayo guys kung meron tayong extra time to have a side trip here. But going back to Albert Einstein. So dito niya na formulate yung kanyang law of relativity, yung E equals mc squared, ganun, di ba? Yung mga about gravity. Hindi ko alam kung ano yung mga about gravity, di ba? Yung mga speed of light, ganun. Alam ko si Albert Einstein, German siya, no? Pero parang inano niya yung kanyang citizenship, parang ano bang tamang term, basta parang inekis niya yung kanyang citizenship as a German kasi ayaw niya mag-serve sa military yata. Tapos pumunta siya dito sa Bern. Hindi ko alam kung tama yung naalala ko sa mga napanood ko, pero pumunta siya dito sa Bern, tapos dito siya nag-aral. Tapos ayun nga, doon niya na-discover yung kanyang law of relativity. Guys, sobrang ganda. Grabe na, sobrang scenic ng train ride. Parang nagtutour ka na rin habang nasa train. Is lumipat ako dito sa kabila kasi meron kasi akong kaharap din. Gandang-ganda ako sa mga nakikita ko. Hindi ko parang hindi ako makapag-react kasi nahihiya ako. Sobrang ganda, guys. Grabe guys, sobrang ganda. Mag-video lang ako kasi sobrang ganda. Oh my God. Grabe, sobrang scenic, no? Guys, ayun na yung mga snow mountains, so grabe, the most scenic train ride na na-experience ko.
Yun guys. Ang ganda. Naiyak ako sa ganda. We're finally here guys. Naiyak ako sa ganda. So guys, we're finally here in Interlaken. Batak na yun. Naiyak ako sa ganda because we're finally here in my dream destination. My God, ang ganda. So, when I was planning for this Europe trip, ito talaga yung pinakapangarap ko puntahan, yung Interlaken sa Switzerland. Nakakaiyak. Nakakainis. Like, may tao. Wait lang, parang nakatalikod ako sa tao. Ayan. So, ito talaga yung pangarap kong puntahan. Like, when I was planning, sabi ko gusto ko mag-Switzerland, tapos Interlaken talaga. Now I'm finally here. What did I do to deserve this? Ang ganda. Wait lang. Actually, kanina sa train station pa lang yun, nakatingin na ako. Naiyak na talaga ako. Sabi ko, wait lang. Ang ganda. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, guys. Dito ako bumaba sa Interlaken West. Kalma. So, okay, back to the vlog. So, merong dalawang stations dito sa Interlaken, no? Interlaken West and then Interlaken OST or Interlaken Ost. If lalakarin nyo sila 20 minutes walking distance, if magti-train ka like 5 minutes away lang naman siya. But yung hotel ko kasi na nabook ko is within this area sa Interlaken West. 2 minutes walk lang yung aking hotel from the station. So, mas nauna yung West kesa yung OST. So, tara, let's walk na to my hotel. Medyo malamig dito, guys. So, ang nabook ko na hotel is ayun nga, Alp Lodge, no, hostel siya. 2 minutes walk lang from Interlaken West. And mga nabook ko lang siya around 2,500 pesos per night. Mas mura dito sa Interlaken, 'di ba, dun sa Zurich, kasi yung Zurich is a big city. 3,500 per night yung hostel ko doon. Tapos dito sa Interlaken, we will stay here for 4 days. 4 days and 3 nights. Kasi ito talaga yung pangarap kong puntahan sa Europe, guys. Interlaken in Switzerland. So we will stay here ng 4 days. And tara, for sure hindi pa ako makaka-check-in kasi mga 12 pa lang yata. Pero iwan ko lang muna yung gamit ko para we can start walking around na. Yan lang yung vibe niya, guys. Diba? Very lang, laid back. Merong mountain doon. Yan. Meron naman dito mga restaurants, grocery. Bibili-bili tayo dyan soon. Grabe, guys, sobrang ganda nung train ride, no? I think yun yung pinakamagandang train ride na nasakyan ko. Yung view, lalo na nung palapit na sa Interlaken. Grabe, sabi ko, naiiyak na ako sa train pa lang. Pero inaano ko talaga na parang, wag kang iyak kasi may mga tao. Pero sobrang ganda, guys. Ang sarap sa feeling na yung dream destination mo, yung gusto mong puntahan, napuntahan mo. Tapos nung nakita mo, yung parang gandang-ganda ka, yung parang, oh my God, nandito na ako. Wait lang, baka umiyak na naman ako. Let's, wag tayong pumunta sa topic. Kasi sobrang babaw ng luha ko, guys. Like, ang bilis kong umiyak. Alam mo yun? Sobrang babaw ng luha ko. Kaya, iniiwasan ko yung mga topic na feeling ko iiyak ako. Okay, so, back to, ano ba tayo? Hotel. Nasa hotel tayo. It's good to know na meron na naman Co-op, di ba? Our favorite grocery store, supermarket. So yan, may Co-op lang dito sa may kanto malapit sa hotel namin, which is good. So yan, lakad tayo. And guys, hindi naman tayo mamumulubi dito kasi may mga yung croissants and then may mga prutas. Pwede tayong mag-grocery dyan. Oh my gosh, I love the vibe. Sobrang chill lang din ang vibe ng Interlaken. Para lang talaga siyang countryside, no? Para siyang probinsya ng Switzerland. You know. Oh my God. Guys, nandito na tayo sa hostel ko. Hi. Ano kaya yung front desk? Hindi ako sure kung saan ba yung front desk. Oh, ito. Reception. Ay, parang cute yung hostel ko. Yun guys, yun yung hostel. Ay, cute, no? Merong area dito. Pwede kang kumain. This is the reception area. Pero, for service, please ring the bell. Okay, ring the bell.
Ay, nag-ring ba yun? Guys, we finally arrived dito sa aking dream destination, Interlaken, Switzerland. Ang ganda, guys. Ang ganda. Dito pala may river na. You know what? Kung bakit ko binook itong aking hotel. Kasi pinakaunang-una, di ba, ang ganda ng location. 2 minutes away lang siya sa train. Pangalawa, beside lang talaga siya ng river. So this is my hotel. It's called Alp Lodge. Ayan, ito yung hostel ko, no? And then, charan! This is the river. Ayan na. Kung nasan ako, this is the river. Alam mo, gusto ko na agad magpa-picture dito. Ang ganda mag-picture. Upo ako dito. Tapos ayun bag. Oh my gosh. This is a dream talaga. Sige nga. Practice. Ay, Diyos ko. Kahit ganun lang ako pasarap. Upo po ka dito. Ay, ang ganda ng Switzerland. Grabe, guys. Nga pala, itong hotel ko na, mga around 2,500 lang siya. And you can book that on Klook. Kung mga hotel bookings kayo sa mga trip nyo, you can book on Klook and use my discount code Marvin sa Mako Klook. My only problem is, itong hostel ko, wala siyang takip, guys. As in, double deck lang siya. Tapos kita mo yung mga tao doon. And then, pagpasok ko sa hotel, by the way, pina-check-in na nila ko, it's just 1:30, mga ganun. Wala pang 1:30, mga 1:15 p.m. Pero sabi nila, the room is already ready. So, pina-check-in na nila ako. And then, nagbayad ako ng, aside, di ba, nakabook na ako online. Pero pagdating dito, siningil pa nila ako ng city tax. So 9 francs. Ganun yung binayaran ko sa city tax. So pagpasok ko na doon, pagpasok ko sa room ko, sabi ko, shucks, wala pala tong mga ganun. Like kita-kita mo talaga lahat. Tapos may isang matandang Amerikano yata yun, or basta Amerikano yata, na nag-i-English na natutulog. Tapos di pagpasok ko, I created a sound. Syempre pumasok ako. Tapos biglang nagising siya. Tapos pagtingin ko sa kanya, nag-smile ako. Tapos parang masama na yung gising niya. Sabi ko, sungit naman ito. So ayun, hindi ang laki ng luggage ko, di ba? Sabi ko, saan kaya ilalagay ito? Tapos sabi ba naman sa akin, so where are you gonna put that big luggage? Sabi niya sa akin. Sabi niya na, I'm gonna go, kasi medyo masikip. Meron kaming balcony, pakita ko sa inyo. Ayan no, nandyan ako sa may 3rd floor. Meron kaming balcony di ba yan, diretso sa river. Sabi niya sa akin na, I'm going to the balcony to smoke. Sabi niya, I'm going to the balcony to smoke. Tapos sabi niya, makakaharang yung luggage mo. Tapos ako, sabi ko, parang siyempre ang saya-saya ng mood ko. So wala ako sa mood para patulan siya. Hindi ko siya pinatulan. Tapos sabi ko na, oh sorry, I'll just move it. Tapos minove ko. Tapos sabi ko, is this place good? Minove ko siya na parang hindi makaharang doon. Tapos hindi siya sumasagot. Tapos ano yun na, I just continued like, may cabinet din kasi doon eh. Nilagay ko sa cabinet yung laptop ko. Tapos may lock kasi ako, diba? May nabili ako ng lock. Tapos nilock ko na siya. And then, ayun. Tapos after nun, tapos paalis na ako. Sabi ko na, see you later. Parang even though he was so mean to me, I was still being nice to him. Tapos alam mo, parang natauhan siya. Alam mo yun? Na parang, tapos nag-smile siya. Nag-smile siya na parang ganun. Sabi ko, di ba? Parang minsan talaga yung mga tao masungit sa'yo, or maybe they're just having a bad day. Pero wag mo na lang silang patulan. It's not worth your energy. Nung hindi ko siya pinatulan, kasi parang ang ganda ng mood ko, ayaw kong sirain. Tapos parang siya nag-adjust. Di ba? Sabi ko, see you later. Tapos parang siya napasmile. O di ba? Dapat yung energy natin yung maka-influence sa kanila, hindi yung energy nila. Hala, wait lang, may nagpipicture dito. Excuse me. Yeah. Can you please take a photo of me? So sorry. Do you want to say hi to my video? Hi. Where are you from? I'm from Korea. Oh, 안녕하세요. Okay. Sorry, can you please, I'll just sit here. And then this is the background. Is it okay? Thank you so much. Kakarating lang natin, may photo na tayo. Ayan, maraming tinig si kuya, so meron tayong options. Love it. Kamsahamnida kuya. Sabi ko, do you also want photo? Kasi baka gusto, hindi daw nila. Tsaka kasama niya yung girlfriend niya, so parang hindi niya naman need. The photo. The real life. Mas maganda pa nga yung real life, no? Oh. Mas maganda pa siya in real life kaysa sa photo. A good way to start our Interlaken trail. Let's go! Ayun guys, nakakatuwa. Parang dito lang solve na ako. Huwag na tayo mag-itinerary. Masaya na ako dito. Tapos sabi pa ni Kuya Koreano, sabi niya, nice pose. Di ba nagpo-post ako dun? Tapos nagsa-side comment siya, nice pose. Oh, nice. Supportive.
Ay, I love it. Ay, oo nga. Oo nga. Conceited, no? Maganda nga yung post ko dyan. Guys, so let's proceed now with our itinerary for today. So pinakauna dapat pupunta tayo sa Harder Coombe. That's the highest peak in Interlaken. Pero nung nagbabasa-basa na ako ngayon, minsan daw nagko-close pala siya during winter. So parang from spring lang siya, spring to until end of October or November lang siya, ganun. So I will still try na tignan kung open yon. And then we will go to Lake Breens. By the way, Interlaken pa lang. Ibig sabihin ng Interlaken is between lakes. So meron kasing dalawang lakes na in between itong Interlaken. Lake Breens and then Lake Thun. So pupunta muna tayo sa isang lake. It's called Lake Breens. And then meron daw mga boat or parang ferry doon sa may Interlaken OST. Di ba? Bumaba tayo sa Interlaken West. Merong isa pa, Interlaken OST. Meron daw doon mga ferry papuntang Iseltwald. Ang Iseltwald, doon na film yung Crash Landing on You. If you're like a fan of K-dramas, tas napanood nyo ang Crash Landing, doon na film sa Iseltwald. So we will try that. So meron pa akong isa, pero parang malayo tong isa ko. So I think let's stick muna sa mga yon. We will go to the Harder Coombe and then yung Iseltwald, yung Crash Landing on You. Kasi hapon na rin eh. Kung ipupush natin na puntahan lahat yon, baka hindi carry. Tapos kakain pa tayo dahil hindi pa rin ako nagla-lunch. Although kumain ako ng biskwit, pero syempre we'll also try some food here muna. Ang lamig. Malamig dito guys, kaya ayun na ganyan na ako. Pinapanindigan ko na hindi muna ako nagaganito, but this time it's really malamig here. So guys, from Interlaken West to Interlaken OST, pwede naman kayo maglakad 20 minutes. Pwede ring mag-bus. Pero ang kasama kasi sa U-Rail natin is train. Tapos chinek ko, every hour lang yung available sa train. So it's currently 1:45. Ang next is 1:54. So bilisan ko lang na maglakad para makaabot tayo. Kasi if hindi tayo makaabot, after 1 hour pa yung susunod na train. Although we can also walk. Kasi ba mag-walk tayo 20 minutes? Para rin madaanan natin. Sige, mag-walk na lang ako. What do you think? Mag-walk na lang ako. What do you think guys? Ang train 54, 5 minutes lang yung train. 5 minutes yung train. Parang gusto ko mag-walk. Sige, mag-walk ako guys. Sorry na. Oo, mag-walk ako para mas parang diretso na natin na explore yung place, no? Hindi pa naman ako pagod. So, walk na lang tayo. But at least meron kayong option, no? Pwedeng U-Rail, pwedeng bus. Pero pag bus, I'm not sure kung paano ka magbabayad. Baka credit card or cash. Wala akong cash. Sana pwedeng credit card or pwedeng walk. Mag-walk na lang ako. Sorry, I changed my mind. Magti-train na lang pala ako kasi 1:48 na kasi. Medyo pahapon na. Di ba mabilis gumabi dito? Baka kasi hindi natin mapuntahan yung mga itinerary pa kapag matagalan tayo. So magti-train na lang ako kasi it's the fastest way. And para mapuntahan natin yung mga itinerary natin. Pero gusto ko sana mag-walk. Next time na lang, may time pa naman. Yes, we're back to the station, Interlaken West. Dito tayo bumaba kanina. So, sasakay lang ulit tayo sa paparating na train. Yan lang siya, yung parang kalsada, diba? Tapos, ganun na, train station na agad. Wala ka nang papasukan na building. Ito na agad yun. 1:54. Hala, dito ba or doon? Ayan. May nakasulat dito. 13:54. Interlaken OST. So doon tayo papunta. Nice. Kasi doon sa kabila, if doon sa kabilang platform, iba yung pupuntahan niya. Yan lang siya, chill lang. Alam mo yung itong mga U-Rail, train pass, sa Switzerland ko talaga siya pinaka na-appreciate. Parang gamit na gamit ko, walang hassle, no delays, wala talagang sakit ng ulo. Alam mo, so kung magsi-Switzerland kayo, feeling ko meron din sila mga parang pass for Switzerland lang, yung parang country specific pass. You might consider that. As in, super ganda ng train system. Walang kahassle-hassle, B. Ito na yun, oh. From the kalsada, diretso ka lang dito. Wala lang check-check. Pasok ka na lang sa train. Pero minsan may conductor na nag-check sa train, ha, kung mayroon kang ticket. Pero actually, yung papunta ko dito, walang check. Yung from Zurich to Interlaken, hindi chinek yung ticket ko.
Pero minsan naman chinecheck, yung papunta akong Luzerne chinek. So parang depende lang siguro kung nagkakataon na gusto nilang i-check ka or hindi. Parang random lang ba, ganun. So it's really more of an honesty lang talaga. Honesty thing na parang sasakay ka ng train kasi alam mong may ticket ka. And feeling ko naman nagagawa nila yon kasi yung mga tao hindi talaga sila maabuso or hindi sila nanlalamang, no. Kaya parang in Switzerland, very comfortable sila na gawin yun, na parang go lang, sakay ka lang sa train, minsan hindi na i-check kasi they trust their people so much, at yung mga tao din nila, hindi talaga sila gumagawa ng masama, no. Kaya nga yung Switzerland, isa siya sa may pinaka lowest na crime rates also, kasi ang ganda ng disiplina, tsaka mayayaman naman sila dito, malaki yung sahod nila, so parang hindi na nila naiisip na na hindi magbayad, no. So they follow the rules talaga. And guys, our train is coming. Interlaken OST. Guys, pinipindot dito yung Yan, buti merang bababa. Pero if walang bababa at hindi magbubukas, ikaw yung magpipindot ha para mag-open. Yan, free seating lang naman dito, pas naka second class. Yung first class ba to? Shucks, first class to guys. Kasi maganda yung table. Sorry. Wait lang, tama ba to? Hindi tama yata. Wait lang. Kasi dati nasita kasi ako kasi doon ako umupo sa first class. Maganda kasi doon sa first class. Yung papunta tayo ng Luzerne ba yun? Sige, feeling ko naman hindi sila wala. Tignan mo, walang nakasakay. Walang tao nga eh. Tsaka sobrang bilis lang naman ng biyahe dito. Like wala pang 5 minutes lang naman. 5 minutes na trip lang to. So dito na tayo. Napansin ko yung papunta ko sa Interlaken, yung nasa left side. Doon yung mga magagandang view. So kung papunta ka Interlaken, dito kayo sa Mail. Ay, hindi pala kasi yung papuntang Bern nasa left side ako. Pero nung paalis ng Bern, bumaliktad yung train, so naging right side ako. Nag-iiba-iba pala. Oh my god, Diyos ko, Switzerland, no? Sobrang ganda, guys. Saka ang dami nilang lake tsaka mountain, no? Yun guys, nakarating na tayo dito sa Interlaken OST. Honesty basis talaga guys. Wala namang check-check. Walang check-check. Yung parang sasakay ka lang. Tapos yun na yun, no? Grabe. Grabe yung ano yun. Grabing trust. Grabing trust sa mga tao para walang check-check guys. Pero may ticket ako ha. Naka-Eurail ako. Pero alam mo yun, parang paano nila malalaman kung totoong may ticket yung tao? Paano nila malalaman kung totoong nagbayad yung tao? Ay, Diyos ko Lord. Ay, I'm so happy. Happy ako na Switzerland yung sinabi kong dream country. Kasi worth it. Worth it siyang maging dream country nyo guys. And I hope na i-consider nyo magpunta ng Switzerland. Interlaken. Sobrang gandang bansa. Ayun guys, yun dapat yung gusto kong puntahan. Harder Kum. Tsaka yung Brinzer Sea. Yun yung parang ferry. So let's go. Sabi niya doon daw. Ayun guys, nagtitiwala lang ako sa signages ng Harder Kum. Sabi niya doon daw, diretso Gles 23. Ayun guys, Diyos ko, ang ganda no? Yung titira ka sa ganitong bansa na sobrang peaceful, tas sobra sigurong walang crime masyado na nangyayari. Grabing trust nila sa people, convenience ng train. Ay, Diyos ko Lord. Ay, may snow na guys. May tipak ng snow. First snow natin dito sa Europe trip. Ang tigas. Parang yelo. Hawakan natin. Kasi first, baka madumi. Ayun na lang, dun sa isang snow na medyo makapal. Parang yelo na siya eh. First snow natin dito sa Europe trip. Medyo madumi lang. Hawakan natin ito. Ay, para na siyang yellow. Parang shaved ice, no? Pwede ka na mag-ano dito. Kulang na dito yung sa gugulaman tsaka mangga. Ay, cute. Maraming bike dito. Ayan, no? Ayan, maraming mga bike. So yun guys, papuntang Harder Kum or yung the top of Interlaken. Don't worry kasi maraming mga signages no from the Interlaken OST station. Sobrang daming signages na papuntang Harderbahn. Actually, you can book a funicular. Funicular yung tawag, yung parang elevator na paganon, parang paslant.
na iti-take ka papunta sa top of the mountain. Meron sa Klook actually, nakita ko mga 2,500 per way. However, if you have like, kagaya kung mayroon akong U-Rail, or kung meron ka ng mga Switzerland pass, any kind of passes, meron kang 50% off. So kapag may ganun kang pass, 1,250 na lang. Pag wala, 2,500. Kaso, sinay ko sa Klook, walang available. Sabi ko, ba't kaya walang available sa date na gusto ko? So nag-research ako online, kino-close pala ang Harder Comb during the winter. I'm not sure why, pero open siya during autumn, spring, summer. Pero during winter, kino-close, baka delikado. Pero ito na yung ito yung station niya, no. Yan, that's the funicular station, Harder Ban. Pero nagpunta lang ako dito kasi gusto ko lang i-double check din na baka naman bukas, no. Pero although may nabasa ako sa Taglich. Ayan. Harder Comb, siya yung top of Interlaken. Pero kung gusto mo talaga ng top of Europe, pinakamataas na point sa Jungfraujoch. Pero dun sana ako sa Harder Comb. Ayan, sarado yata eh. Sabi niya na, only 10 minutes to the top view. So, sasakay kayo ng funicular. Ayan, that's the funicular na sinasabi ko, guys. Sasakay kayo ng funicular going to the top of Interlaken. No? Pero, ay may train na dadating. Sige, kasi may tumutunog. Abangan na lang natin yung dadating na train. And guys, mukhang sarado nyo nga siya o merong lock. Ayan o, April 5. Nagbubukas siya ng April 5. So, buong winter wala talaga siya, no? So, wala siya ng December, January, February, March. Sarado yung Harder Comb. So, pag winter kayo pupunta, most probably sarado siya. Pero may nabasa ako, ito kasi funicular. Funicular kasi 10 minutes lang. Pero kung as in gusto mo talaga maakyat yung Harder Comb, you can hike. Nabasa ko 2 hours. 2 hours na hike. But wala kasi akong 2 hours today para mag-hike. Pero sige, if meron akong time in the straight na 2 hours, let's hike. Ay, may train. Ano yan? Maliit, no? Ba't ang liit ng train? Ayan guys, but you might consider this in your itinerary, no? Harder Comb, kung pupunta kayo ng spring, summer, or autumn. But mukhang totoo nga ang balita na during winter, it's closed. Pero hindi tayo susuko if ever meron tayong free time, i-hike natin yan 2 hours. Ay, kaso 4 hours pala, no? Kasi 2 hours papunta, tapos wala rin namang sakayan pa baba kasi nga sarado yung Harder Comb. Okay, 2 hours papunta, 2 hours pabalik. Ganun siya. So, 4 hours. Parang half day, no? So, syempre mag-stay ka pa dun sa top ng mga 2 hours, sabihin mo. So, 6 hours. Hanap tayo ng oras if may 6 hours tayo in this trip. Let's try to hike that Harder Comb or the top of Interlaken. But ngayon, picture na lang muna yung tignan natin. Basically, ganyan yung itsura niya, no? Ayan. Ayan, no? This is top. Actually, guys, kahit dito ka lang sa baba, Diyos ko, the views and opinions of the guests, sobrang ganda na dito pa lang sa baba. Ito yung lake. Sarado yung Harder Comb. Am I complaining? Not at all. Guys, dito pa lang sa baba, solve na ako sa mga nakikita ko. Ayun, may ang ganda. Ay, ang ganda. Against the light lang, pero crash landing. Ay, hindi pa ito yung crash landing on you guys. Pero yan, parang dito, ang ganda. Tsaka ang tahimik. Where the people at? Walang tao. Oh my gosh. Ang ganda, hindi pa rin ako makapaniwala na nandito na ako sa aking dream destination, guys. Ay. Sige, let's take this moment para i-appreciate yung beauty, no? Nung nagpaplano nga ako ng Europe trip, tapos pag nanonood ako ng video about Interlaken, excited ako. Sabi ko, oh my gosh, gusto ko talaga puntahan. And now I'm here. Grabe. Ang ganda niya pala talaga sa personal, no? Ang ganda niya sa personal, guys. Ay, Diyos ko. Switzerland. This is a reminder that you can also reach your dreams, no? Kapag may mga pangarap kayo, just really focus on that. And then kanina, another learning, no? Yung sa hostel, super mean talaga nung American na parang old guy. Super mean niya talaga. Pero yung nakikita niyang hindi ako affected kahit nagagalit-galitan siya. Hindi ako affected sa kanya, guys, na parang I'll just move this. Is it okay?
Kasi parang ano lang ako, compose lang, tapos nung paalis na ako, naganap ako, bye, see you later. Alam mo niya, imbis na siya yung maka-apekto sa'yo, dapat ikaw yung maka-apekto sa kanila, no? Kasi in your journey sa life, marami talagang tao na dadating that sometimes they will like talk bad words about you, they will try to bring you down, or parang sisirain niya talaga yung momentum mo, sisirain niya yung mood mo. But always remember, it's not you, it's them, di ba? Whatever their mood is, maybe they're just really going through something, pero dapat it should not define who you are, di ba? It should not define who you are. Dapat just stick to your core, kilala mo yung sarili mo, ito yung mga gusto mo sa buhay. Kung wala ka namang inaapakan na tao, then just smile and okay, I'll just gonna keep going with my life. Bahala ka dyan mabuisit sa mood mo, but I'm just gonna enjoy my life. And then malay mo later on, ikaw yung maka-inspire sa kanila na mag-smile naman. Maybe they're just really having a bad day. And then, di ba? Or maybe I'm just speaking from a point of view na, syempre I'm in my dream destination, like, grabe yung happiness ko. Kaya kahit may negativity, hindi ko siya in-entertain. Of course, there are days also na hindi maganda yung gising ko. Tapos, minsan pag may mga negativities, minsan naiinis ka din. But, I don't know, I'm just really at a happy space right now na parang, kahit may mga tao na ipapabad trip ako, hindi ako nababad trip. So, siguro yan, no? You have to be happy with your life. You have to be happy with yourself. Para kahit no matter what other people nasabihin sa'yo, secured ka sa life mo at hindi ka masyadong affected. Ang dami ko nang nasabi porket sarado yung harder comb, no? Ano bang gagawin natin? Kumain muna tayo, no? Medyo nagugutom na rin ako. Guys, ayan yung kotse na yan. Thank you so much sa kotse na yan, no? So, naglalakad-lakad ako dito. Tapos, syempre, di ba, nagagandahan ako. Minsan napapastop ako. So, napunta ako sa crossing. Tapos, pagdating ko sa crossing, napastop muna ako. Sabi ko, ang ganda. Tapos, nagulat ako yung kotse. Nandito na siya. Hindi pa siya tumatawid. Sabi ko, nangyari? Tapos, parang sabi niya, tumawid ka muna. Ang galing, no? Pag ikaw yung nauna, dapat ikaw yung unang tatawid. Hindi ka pwede para mag-stop na parang, ang ganda dito, yung parang ganda-gandahan. Hindi pwede yung ganun, ha? Kasi makakaabala ka pala sa ibang tao dito. Makakaabala ka kasi hanggat hindi ka tumatawid, hindi rin sila tatawid. Dapat mauna ka. Mauna ka kasi ikaw yung nauna dun sa may crossing, no? Ang galing. Ayan guys, parang when I was searching for hostel, nakita ko rin to. Youth hostel. Mas malapit siya sa Interlaken OST. No, ayan na. Youth hostel. Tapos ito na yung Interlaken OST. Oh. Basa ba yan? Interlaken OST. Guys, grabe. Sobrang grateful talaga ako na nandito ako sa dream destination ko. At sobrang... wait lang. Bakit parang... Wait lang. Ang bilis ko maging emotional. Tapos parang sobrang laking factor talaga ninyo guys. Sa suporta nyo. Sa lahat. Like, hindi ko to wait lang, dapat strong ako. Hindi ko to mararating kung ano mo, hindi niyo ako sinusuportahan. So, ang daming iyak sa vlog na to. So, maraming salamat talaga sa maraming salamat sa suporta nyo. Hindi ko naman mapupuntahan to lahat kung hindi dahil sa inyo. Grabe yung mga na-experience ko sa buhay na to. Na sabi ko nga, what did I do to deserve this? Parang, grabe, sobrang laking blessing na nandito ako. At napupuntahan ko yung mga lugar na gusto ko. Kainis. So yun guys, maraming salamat, no. I'm just really emotional kasi sobrang masaya ako. Sobrang masaya ako na nandito ako sa lugar na pinapangarap ko. At hindi ko naman to magagawa ng ako lang. So thank you sa pagtitiwala niyo sa akin, sa panonood niyo sa akin. Alam ko naman na hindi ako perfecto, marami akong mga pagkukulang at marami akong pagkakamali, pero grabe yung suportan niyo. Nandiyan pa rin kayo, no? Lagi niyo akong sinusuportahan. Salamat sa mga advices, sa mga comments niyo, sa paggamit ng discount code ko, sa pag-promote ng videos ko. May mga nag-message sa akin na they're promoting it to your friends, to your families. Maraming salamat.
And sana, sana one day kayo naman yung makapunta dito at makita nyo rin yung ganda ng Switzerland, no? Ayun, daming tao eh. Wait, may mga taong darating. Yun guys, nandito ulit ako sa Co-op, yung favorite grocery store natin. Nandito lang din siya sa may Interlaken OST na super lapit lang sa train station. Tapos siguro bili tayo ng cake. Kasi kailangan na tayo mag-celebrate guys, kasi nakapunta tayo sa dream country natin or dream destination. Kailangan natin mag-cake. Di ba ganun pag may celebration dapat may cake? Ayan o, 6.6 francs. Ang laki naman dito. Ang laki naman, hindi ko yan kaya ubusin. Masasayang. Ayan o, parang sarap din ito. Dami nilang tinapay dito. Maghanap tayo ng ano. Ay, ito na lang. Chocolate muffin. Hindi ko kasi mauubos kapag super laki guys eh. Buti kung sasaluhan nyo ako. Di ba? Or what if bili na lang tayo ng masarap na food dito sa ano. Yung mga, may kinikrave ako dito na parang ito. Yung parang tuna ba yun? Pero gusto ko yung parang pasta. Tuna pasta. No? May tayo na masarap. Kasi lagi lang ako nag-ano dito salad. Although masarap din naman yung salad. Pero sige, kain muna tayo ng ano kasi celebration natin eh. So kailangan natin kumain ng hindi salad. Mga ano tayo, mga steak. Charing. Barbecue steak. Guys, we're gonna celebrate today and we're gonna eat a lot of food. So hanap lang ako ng park. Ay dito, pwede tayong upo dito. No? Hindi ako upo dyan. Ay, mabasa. It's basa. Saan ako uupo? Remember me, Totoy Bibo. Pwede na ba yan? Hindi naman super basa, no? Hanap pa tayo ng parke. Guys, yun lang yung Interlaken OST, no? That's the train station. May mga bilihan lang dyan. And this is the Coop grocery store. Guys, kakain tayo ng masarap to celebrate na nakarating tayo dito sa ating dream country or dream place, Interlaken, Switzerland, guys. So, sige, gusto nyo bang makiselebrate? Ayan. Kuha kayo ng pagkain para sabay tayo. Game. Game na. Kuha na muna. Go. I-pause nyo muna. Hindi pause. Pause. Guys, pause. So, ito yung pagkain ko. Parang carbonara na merong meat and merong ano nga ba yung mga gulay-gulay, carrots, ganyan, broccoli. And then this is our cake. Meron daw akong bili na cake. Cake ba tawag dito? Or parang medyo cake. Ayan. Ito lang binili ko kasi yung mga malalaki doon hindi ko mauubos guys. Saka kailangan hindi tayo masyadong unhealthy. And then hindi tayo magtutubig today because today we will have milk energy drink para may energy. So yan guys, ang nagastos ko around mga 15 francs. Tapos I still use my GCash card. Actually nag-text na naman si GCash magkano daw yon. Maganda yung GCash no kasi nagte-text agad siya, so nalalaman ko agad 1,006, mga 1,000 pesos. Not bad for our lunch. Okay, let's go na, tara kain tayo. Guys, kainin natin yung carbonara ha. Ay, meron na ba kayong pagkain dyan? Oh, cheers. Sa inyo yung first one. Di ba nagutom ka sa ginawa mo? Ang sarap, very creamy, pero very malamig. Ang lamig kasi ng panahon, pero super sarap, ang creamy ha. Meron siyang kasama na meat. Ano kaya to? Parang burger patty. Ang harap. Celebrate tayo, no? Nakapag-Switzerland tayo eh. Thank you, Lord. Thank you, guys. Thank you sa lahat ng blessings, sa lahat ng biyaya, sa lahat ng experiences, no? Tsaka minsan, guys, kapag sobrang grateful ka sa mga nangyayari sa buhay mo, no matter how big or small it is, if you remain grateful, parang mas yung mundo, nagaano sila, nakiki-cooperate yung mundo sa'yo.
parang the more you become grateful with your life, the more na maraming magagandang bagay na nangyayari sa'yo. So always remain grateful no matter how big or how small your accomplishments is. Maging masaya ka, no? Yung makakain ka sa carbonara sa street ng Switzerland, ang laking accomplishment. Ang sarap. Tikman nga natin yung cake. Kasi ito yung main celebration. Okay guys, i-celebrate tayo with this cake. We were able to reach our dream, no, na makapunta dito sa Interlaken, Switzerland. So cheers guys, maraming salamat sa inyong suporta. First bite. Di ba? Nagugutom kayo. Sinabi ko kasi sa inyo, kumuha kayo ng pagkain. Ayaw yung maniwala. Pause nyo ulit. Pause nyo ulit guys. Oh my God. Ang sarap. Ito. Hindi ako nagiging okay. Ang sarap. Ano yan? Pineapple ba yan? Hindi sa pineapple eh. Lasang pineapple pero, baka may pineapple. Siyempre may layer ng ito. Yung crust niya. Ang sarap. Ito lang. Nauna yung dessert. Dapat huli yung dessert eh. Ito muna. Pero ang sarap nun. Tsaka guys, I think always surround yourself with the right people. Ako kaya sinasabi ko diba marami akong guards. Like, hindi ako basta-basta nagpapapasok ng tao sa buhay. Unless sure ako na yung taong yon is makakadagdag ng value sa buhay ko. Or pag nararamdaman ko na genuine, pag genuine yung tao, nagiging close talaga kami. Pero kapag feeling ko hindi ko pa na-feel na genuine yung aming interaction, marami akong walls. Pero marami din naman ako mga naging kaibigan na pinapasok ko sa buhay ko until now, friends ko like si Anson, Tyrone, yung mga nakikilala ko sila Kim, no? Kasi naramdaman ko na they are really good people. At kahit walang vlog, kahit off-cam, nararamdaman ko how they really care for me at kung gaano nila binavalue yung friendship namin. Tapos how they support my channel. Alam mo ito si Kim, yung nakilala ko sa Korea, nag-Happy New Year siya sa akin, tapos parang nag-wish siya na I wish you yung mga safe sa mga trips mo. Alam mo yung parang hindi kami like sobrang nag-uusap ni Kim, pero nagugulat na lang ako na parang bigla siya nag-wish ng mga safe travels, ganun. So naman si Anson, like, lagi sinasabi nga ni Anson, pinapanood na ng parents niya yung naiyak ako. Sabi niya, yung parents niya daw, pinapanood na yung vlog ko. Tapos kahit hindi daw nila naiintindihan lahat, pero natutuwa sila sa mga travels ko. So parang, alam mo yung mga taong ganun na nandyan para sumuporta sa'yo. Like, ipupush ka talaga nila. Yun yung mga taong pinapapasok ko sa buhay ko. Kasi, mararamdaman mo if the intention is pure ng tao sa mga buhay sa buhay nyo. So be selective guys. Be selective sa circle nyo. Di bali nang wala kang kaibigan, kesa naman may mga kaibigan ka pero alam mong hindi naman totoo at hindi ka sinusuportahan. Kaya ako pag nararamdaman ko na yung mga tao sa paligid ko hindi genuine or hindi pure yung intention sa akin, ako na mismo yung nag-aano ng wall, no? Ako na mismo yung gumagawa ng wall na parang hindi ko pinapapasok kasi ramdam ko na hindi sila yung genuine na magsusuporta sa aking success, ganun. Very important yung tao na mga nakapaligid sa iyo, yung pamilya mo, yung mga totoong kaibigan, treasure them, no? Treasure them kasi kung hindi mo rin maaabot yung mga goals mo or dreams mo kung wala kang magandang support system. Ako, very selective ako sa friends ko talaga. Like, wala akong masyadong mga best friends kasi nga I have guards. Pero, pwede ka naman magkaroon ng few friends pero make sure that the quality of the people na nakapaligid sa'yo is maganda. Huh? Kasi sometimes, kapag hindi tama yung mga taong nakapaligid sa'yo, hindi mo mailalabas yung potential mo eh. Meron kang mga inhibitions. Minsan sila mismo yung magsasabi na, ano ba yung mga ginagawa mo? Kaya mo ba yan? Sure ka ba dyan? Parang, minsan sila mismo yung nagda-doubt sa'yo. Yan. Be selective. Be selective with the people na pinapapasok mo sa buhay mo. Because they play a great part sa pag-achieve ng mga pangarap mo. Pero don't be bad sa kanila. Ko, even though ramdam ko na yung mga ibang mga tao hindi naman talaga like sincere sa akin, I'm still being nice to them, di ba? I don't wish them bad. Hindi ako nag-wish ng masama sa kanila.
ano ko pa rin sila, I still treat them nice. Kapag nakikita kami, nice pa rin ako. But, hanggang dun lang. Hanggang dun lang. Hindi ka umaabot sa parang very close sa akin. Parang ganun. And always be nice, no? Sa pagte-travel ko, ang dami kong nakikilala na people from different walks of life. And if you're nice, sometimes nakaka-attract ka rin ng mga nice na tao. And even though hindi mga nice na tao, if you're nice, minsan nagiging nice na lang sila eh. Wala na silang choice. Di ba? Wala na silang choice, nagiging nice na lang sila sa'yo kasi you are nice to them. And siguro be grounded, no? Sobrang importante na you're always grounded. Kasi pag hindi ka grounded, minsan hindi mo na na-appreciate yung mga nangyayari sa buhay mo. Nagiging ungrateful ka eh, nag-iiba ka, or alam mo yun, parang mararamdaman ng tao yun eh. Ako, even though ngayon hindi ko na masyado nakakasama yung mga dati kong friends, like, syempre nag-iba-iba na kami ng life. Kapag nagkakasama kami, feeling ko ganun pa din ako. Yung tawanan namin, yung biruan namin. Parang pagkasama ko sila, hindi ko nararamdaman na, dito ako, mas lamang ako sa inyo. I think it's nice that you remain grounded. Kasi mas masaya yung buhay if you're grounded eh. Parang feeling ko, mas masaya yung buhay if you remain grounded, and mas nagiging grateful ka kasi no matter how big or small your accomplishments are. Okay guys, cheers na tayo, no? Ito yung ating di pa Milo. energy milk. Ayan. So cheers sa successes nating lahat. At kung may mga pangarap man kayo sa buhay, take action, no? Take action kasi a year from now, you would wish that you have started today. Di ba? Tama na yung mga next time na lang, tama na yung mga next year na lang. Kung ano yung mga goals mo ngayon, start today. Start today para next year may improvement na. Hindi man siguro agad-agad na very grabe yung improvement, pero at least you are moving closer to your goals. Kasi yung parang dinidelay mo lagi yung mga goals mo tas walang nangyayari. So cheers to a very fruitful, very goal-oriented 2025, no? Cheers para ma-achieve natin yung mga pangarap natin ngayong 2025. Yan, maraming salamat sa pagsama sa akin sa journey ko dito sa Europe. And I'll see you again on the next one, guys. Marami pa tayong bibisitahin na lugar at pupuntahan na places. Thank you so much. And we'll see you again, Switzerland. Bye-bye!